kami ng kaibigan ko, si Professor Leo Ocampo ng UST, napansin namin na ang gaganda na sinusulat ni Pope Francis sa kalapat sa tao, pero parang hindi nababasa ng mga Pilipino kasi English, Italian, French. So naisip namin na Filipino kaya natin, no? So sinalin namin ni Professor Ocampo ang hindi ko lang maalala kung ilan yung aming sinalin na sinulat ni Pope Francis, no? At naglabas kami ng isang medyo makapal na volume ng libro po na yon na compilation ng mga documents na sinulat ni Pope Francis. Sa lahat po ng yon, Father, na itinranslate ninyo, ano yung pinaka naging paborito ninyo? Sa akin, ang pinaka-paborito ko po yung pangalawang sinulat ni Pope Francis. Ang pamagat ay Evangelii Gaudium. No? Ano ibig sabihin, Father? Ang ibig sabihin po nun sa Latin ay the joy of the gospel, ang kagalakan ng ebanghelyo. No? Kumbaga, yun yung parang vision mission ni Pope Francis sa kanyang pagkapapa. No? Naka-outline doon kung ano yung gusto niya para sa simbahan, ano yung gusto niya para sa mundo, at ano yung dapat na gawin ng bawat isang Katoliko. Talagang ano yung pangarap niya para sa pagiging Katoliko sa mundo ngayon. Nandun sa Evangelii Gaudium. At matagal na niyang sinulat yon, no? Parang 2013 o 2014 pa. No? Pero hanggang ngayon, lahat ng mga sinabi niya doon ay napakahalaga pa rin hanggang ngayon. Na yung isang pinakamahalagang linya na sinabi, ang pinakamahalagang punto niya doon, sabi niya, ang pagiging Katoliko, ang pagiging Kristiyano, ang pagmimisyon ay isang masayang bagay, no? It is a joy, no? There is joy in the gospel, no? Minsan kasi, pag tinignan mo ang Katoliko, pag sinabi sarado Katoliko, pag taong Katoliko, iniisip natin, masungit yan, no? Masungit yan, kung ano-ano ang panghuhusgan yan. Sabi ni Pope Francis, hindi naman yon talaga ang layunin ng mensahe ng Panginoon, no? Ang Panginoon sumaatin para iligtas tayo mula sa kasalanan at nagdala ng mabuting balita. At pag may mabuting balita, di pa dapat masaya tayo, no? Kasi nga good news, no? So there's joy in the gospel, no? So yun yung makikita natin sa buong papacy ni Pope Francis. Ramdam na masaya siyang ipahayag ang ebanghelyo, masaya siyang magmisyon, matapang siya, no? Sabihin ang totoo kasi kumpiyansa siya sa pagmamahal ng Diyos sa kanya, no? So yun ang isa sa mga gustong-gusto kong naisulat ni Pope Francis. Father, meron ka bang interesting discoveries na not only about Pope pero about Roman Catholic Church or being Roman Catholic, no? Dun sa mga nagawa mong translations. Actually, sa totoo lang, lahat ng sinulat ni Pope Francis doon ay hindi naman nabago. No? They are not really discoveries in the sense, no, but maybe more of rediscoveries. No, so sa maraming panahon hindi na pagtuunan ng pansin, hindi na highlight, hindi na na-emphasize. Like halimbawa yan, yung joy, no, parang kayo nga papikitin ko kayo ng mata, no, at tapos imagine nyo si Lord. Sigurado ako makikita ninyo masungit na mamang matanda. Kay Pope Francis iba no? Pakita mo si Pope Francis, bagong mukha ng Diyos makikita mo. Na hindi naman na to bago. Si Lord pa, tinuro niya na to sa atin 2,000 years ago. So, it's not really that new, but really a discovery and being more faithful to what the Lord has taught us. Father, yun ang sa akin na parang medyo bago. Bago pa man tayo baka maiba yung topic po natin, no? Saan natin makukuha yung itong book na ito? And what is it called? Eto, kukunin ko Ay, sorry. May Ayan, may dyan lang pala. sample si Father. Ito, medyo lumalabas. Ay, ayan. Ayan. Ang galak ng ebanghelyo, no, ni Pope Francis. Ito ay published ng Makapal. Claretian Oo, ang kapal. Publications. Oo. Kasi
marami nga compilation siya ng mga sinulat ni Pope Francis.